At habang nagpapahinga ako dito sa bahay mga boss at wala naman akong magawa, ito meron kaming na-stock ng electric fan na hindi na daw gumagana dahil nga sa matagal na itong na-stock, kaya pinalinisan ko tapos tinesting ko. Ayan sinaksak ko, ayaw niyang gumana. Ayan, kung makikita nyo, sinusubok ko kung bakit siya ayaw umandar. Wala naman siyang ugong. Ito kasi yung electric fan na ginagamit ng biyanan ko nung nabubuhay pa siya. Ang problema, mula nang mamatay siya last year, hindi na ito nagamit. Naitabi na lang at nakapitan na ng alikabok. Pero pinalinis ko na, kung makikita nyo, malinis naman na Kaya nga lang, nang sinubok kong gamitin, ayaw na nitong gumana. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, susubukan kong ayusin. Baka sakali mabuhay pa. Pwede kasing puro alikabok lang yan sa loob o kaya kinalawang siya. Sa pag-disassemble naman itong ganitong klaseng electric fan mga boss, madali lang. Hindi ka naman dyan maliligaw. Kung makikita yun, saglit ko lang yan dinidisassemble. Yun nga lang, mabuo ko naman kaya. Kung makikita nyo dito sa cover ng motor niya, meron na lang yung 3 screw na tatanggalin kayo dahil nga sa yung isang screw niya, hindi na namin malaman kung saan na napunta. Pwedeng nalaglag na lang yun dito sa motor. Kaya 3 na lang itong screw, ayan mga boss, na natanggal ko. At kahit na natanggal ko na itong 3 screw mga boss, gagamit ka dyan ng flat screw para masikwat mo itong mga clip at bumitaw itong cover dito sa housing ng motor nitong electric fan. Ayan mga boss, nailis ko na itong clip ng cover niya, kaya pwede ko na yung iangat. Tapos itong clutch knob, tatanggalin ko rin yan mga boss. Ayan, hinila ko na Tapos isunod ko naman dyan itong housing, tanggalin ko na rin. Tapos gagamit ako dyan ng Phillips screw para maluwagan ko itong 4 na screw dito sa front cover nitong electric fan. Matindi rin ito mga boss parang sasakyan din meron din siyang bolt and nut katulad nito, yung screw niya meron din siyang nut, tatanggalin ka. Kaya ang makikita nyo, after ko nga maluwagan yan, imamanual ko yan tanggalin isa-isa. Nakita nyo naman mga boss, ibinaba ko na yan para hindi ako mahirapan tanggalin itong mga screw niya. Kailangan kasi mga boss matanggal ko itong front cover niya. Ayan mga boss, natanggal ko na yung 4 na screw. Pwede ko na ngayon hugutin itong front cover. Ayan. Kaya lang matigas mga boss, kaya tanggalin ko muna itong iron rod niya or crank kung tawagin. Meron ka lang naman dyan tatanggaling isang screw. Tapos gamit ka pa rin ng Phillips screw para matanggal mo naman yung 3 screw dito sa plastic gearbox niya. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko kung makikita nyo. Ayan. Pag natanggal mo yan mga boss, isunod ko naman dyan tatanggalin itong screw dito sa capacitor niya. Ayan, tatanggalin nyo rin yan para walang abala, para matanggal ko itong rear cover nitong motor. Ayan mga boss, hilahin ko na yan. At kung makikita nyo, tuyot na pala itong rear cover niya ng grasa. Wala na talaga. Ayan kung makikita nyo, tuyot na siya. Kaya wala na yung dulas. Pwede ko na ngayon iangat itong stator niya. Ayan mga boss, inangat ko na itong stator. Dahil nga sa wala naman akong patungan, bitin ko na lang yan. Tsaka ako ngayon i-check itong rotor niya. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo itong rotor niya, napansin ko lang parang medyo mahigpit siya ikutin. Ayun nga ay dahil sa natuyo na yung grasa dito. Kaya ang nangyari, kinalawang na mahigpit pa siyang ikutin. Pero wala naman akong maramdaman na alog dito sa bushing niya. Kaya susubukan ko muna itong grasahan mga boss. Gagamit ako dyan ng flat screw mga boss. Iangat ko itong clip para matanggal sa pagkakalak itong holder ng bushing. Ayan mga boss, 3 lang naman yan. Pag naiangat nyo, gumamit ka ng plier para maitayo mo yan. Ayan, pag naitayo mo yan mga boss, pwede mo na ngayon hilahin itong holder ng bushing. At kung makikita nyo itong holder ng bushing, tuyo na siya ng grasa at yung bushing naman medyo maganit siya pag ipinipihit ko dito sa shop niya. Kaya nga kung makikita nyo mga boss, ini-sprayan ko yan ng penetrating oil para dumulas siya dito sa shop niya itong bushing nga. Ayan kung makita nyo medyo madulas na siya, di ba? Hindi na mahigpit itong bushing dito sa shop. Tsaka ako ngayon nilagyan ng kaunting grasa yung holder na itong bushing. Siyempre naman pati itong shop, pinahirang ko rin yan ng kaunting grasa. Tsaka ako ngayon inangat na itong holder para dito naman sa rear cover niya, i-clip ko na yan. Ayan mga boss, kung makita nyo, pinalo ko na ng plier itong clip para itong holder niya kumapit na dito sa rear cover nitong motor. At pag naipakapit ko na itong holder ng bushing dito sa rear cover mga boss, kung makikita nyo, sinubo ko na itong rotor ikutin. Nakita nyo, di ba? Madulas na talaga siya. Wala na siyang sabit. Kaya tuloy-tuloy na yung pagbuo ko dyan mga boss. Pwede ko nang isunod sa ilalagay dyan itong stator niya. Pag nailapat ko na itong stator mga boss dito sa rear cover niya, ibaba ko muna yan. Dito muna ako sa front cover niya. Dahil nga sa na-check up ko naman na itong bushing niya, wala naman yung kalog nang isinalpak ko itong shop ng rotor.
Papahiran ko na lang yan ng grasa mga boss. Tapos, pwede ko na ngayon i-bolt in yan mga boss. Kaya lang, pahiran ko muna itong rotor shaft niya ng kaunting grasa. Ayan. Pahiran natin ng kaunti. Tsaka natin ilagay itong front cover niya. At pag nailapat nyo na ng maayos itong front cover niya, pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na screw dyan mga boss. Ayan yung pangalawang screw. Ito na yung pangatlo. At ayan na yung pang-4. Tsaka mo ngayon isunod ilagay yung mga nut niyan. Ayan yung isang nut niya, di ba? Ilagay ko na. Tapos yung pangalawa, ayun, ilagay ko na rin. Tapos dito naman sa kabilang side, yung pangatlong nut. Yan, ilagay ko na rin at yung pang-4 na nut. O, di ba? Ibig sabihin wala akong nakalimutan. O, gagamit ka ngayon diyan ng Phillips screw. Higpitan mo na yan. Ayan na yung pangatlo na hihigpitan mo. Ito na ngayon yung pang-4. O, di ba? At dahil sa okay ka na dyan, pwede mo na ngayon ilagay itong plastic gearbox niya mga boss. Pag nailapat mo na ng maayos yan, pwede mo na ngayon ilagay yung 3 screw niyan. Siyempre naman, para maayos yung pagkakahigpit mo, ipakapit mo muna yan dito sa thread niya. Pag naipakapit mo na yung 3 screw, tsaka mo ngayong gamitan ng Phillips screw mo yan. Higpitan mo rin siya ng maayos. Hindi naman kasi kailangan mahigpit na mahigpit yan mga boss dahil nga sa plastic lang yan. Dapat yung tamang higpit lang. Pero lagyan ko muna ng kaunting grasa itong loob ng plastic gearbox niya para sigurado tayo na hindi siya tuyo ng grasa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kakapiranggot na lang pala yung grasa nito sa loob. Kaya dinagdagan ko ng grasa yan, kahit kaunti lang din. Ayan, ganyan lang mga boss, kaunti lang. Hindi naman kailangan apaw na apaw sa grasa yan. At dahil sa nailagay ko na itong cover dito sa plastic gearbox niya, nilagay ko na rin itong 3 screw. Tapos ginamitan ko ng Phillips screw yan, tsaka ko ngayon siya hinigpitan. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko, pwede ko na ngayon ilagay itong capacitor. Meron lang naman yung isang screw mga boss, tsaka mo ngayon siya higpitan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong housing nitong motor ng electric fan mo. Ayan mga boss, ayan yung housing niya. Siguraduhin mo lang na isentro mo ng maayos yan, tsaka mo ngayon ilagay itong cover nitong housing mo. Tapos pag nailapat mo na yan dito sa housing, itong cover, tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay yung 3 screw. Dahil nga sa yung isang screw nito mga boss ng kinalas ko, wala na talaga yan. Okay lang naman yun mga boss. Dahil nga sa meron pa naman itong plastic nut na ilalagay ko. Ang mahalaga itong 3 screw, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan. Tapos itong grill niya, pwede ko na ngayon yan ilagay. Siguraduhin nyo lang nakasentro yan. Tsaka mo ngayon ilagay itong plastic nut niya. Ayan mga boss yung plastic nut. O diba? Pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, itong oscillation knob niya, higpitan mo na yung screw yan sa gitna. Ayan mga boss, yung inihigpitan ko sa butas nitong oscillation knob, may screw yun eh. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong fan blade. Basta siguraduhin mo lang itong fan blade mo, nakatapat yan dito sa maglalak sa kanya para hindi mag-freewheeling itong blade. Tsaka ako ngayon ilalagay itong plastic cap niya dito sa blade. Ayan mga boss, pag nahigpitan mo na yan, pwede mo nang isunod itong front grill para matapos na itong ginagawa ko nang sa ganun matesting ko na yan. Sa paglagay nitong front grill mga boss, mayroon naman ding guide yan, hindi ka maliligaw. At pag nailapat mo na ng maayos itong front grill, ilalak ko na yan nang sa ganun matesting ko na talaga itong electric pan na ayaw ng gumana. Yun lang mga boss, mapagano ko naman kaya ito. Ito na mga boss, na ilak ko na tong grill. Isasaksak ko na yan dito sa extension niya para masubukan ko na itong electric pan kung gagana pa. Ayan mga boss, ano? Magpapiano na ako para masubukan ko na itong electric pan. Ibalik ko muna yan sa number 1 mga boss. Ayan yung number 1 niya. Okay naman, gumagana. Tapos hintayin natin ng kaunti sa number 2 naman. O lumakas siya. Tapos isunod ko naman itong number 3. Yun na, mas malakas na siya. Dahil sa okay na ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At dito naman ako ngayon sa napunding ilaw dito sa CR. Kasi pagpasok ko ng CR at nag-on ako ng ilaw, kaya lang mukhang pundido na itong ilaw ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inulit-ulit kong buksan itong ilaw, kaya lang talagang ayaw na. Actually mga boss, na-repair ko na yan eh. 1 taon na rin yung lumipas. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko yan para ma-check ko kung ano diferensya. Basta dito lang sa mga leg niya, kaya kong gawa ng paraan yan mga boss. Ang gagawin ko lang naman dyan, tatanggalin ko itong PC cover niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, madali lang naman. Ikutin nyo lang siya. Isang taon din ano? Bago bumigay ulit. Ayun o.
Ginawa ko na ito mga boss eh. Itong isa, yun o. Ano na yan eh. Tapos, kung saan dyan yung may mapapansin kayong kulay itim, yan, isa, nakipansin nyo ito, di ba? Wala. Ito, ayan yung pangatlo mga boss oh. Ibig sabihin yung pundido yan pag may itim na tuldok. Tingnan yung iba mga boss, wala oh. Yan. Pero siya, kung mapapansin nyo, ayan mga boss, mapapansin nyo, ayan oh, may tuldok na itim. Pag ganyan mga boss, madali lang yan. Pag wala kayong portable na pang-grind, pwede yung gamitan niya ng kutsilyo para matanggal niya yung lead dito sa ibabaw. Ito mga boss yung ginagamit kong pang-grind yan. Oh. Medyo matigas din kasi yan mga boss pag gagamitan mo siya ng kutsilyo, pero kaya naman. Kaya lang, sinadya ko nung bumili talaga nitong pang-grind ko para hindi mahirap at mas madali kong magawa kapag may pundi na ilaw dito sa bahay. At least kahit papaano, wala pang 5 minuto, kung ang pinanggalingan ng problema dito lang sa LED, madali ko lang nagagawa. Ito na mga boss, isaksak ko na ito. Bali itong grinder ko mga boss, direct current yan, 12 volts lang. Bali ang diskarte ko dyan mga boss, yung LED na pundido o yung meron siyang tuldok na itim, kailangan matanggal ko yan. Yun lang, nadaplisan ko yung pinaka-board niya, yung pinapatungan nitong LED. Pero okay lang yan mga boss, kaya pag kayo ang mag-grind, samahan nyo na pag-iingat. Actually mga boss, alas 5 kasi nung umaga medyo inaantok pa ako eh. Kaya wala ba ako sa vision mag-grind, kaya lang nainis ako pag ganitong wala kaming ilaw sa CR. Kasi nga, alam nyo naman yung ganitong oras, alas 5 ng umaga, may mga pumapasok sa CR. Kaya napaka-importante na dapat meron niyang ilaw. O, ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung LED dito sa ibabaw. Kaya lang, medyo kulang pa. Kaya kung makikita nyo, tuloy pa rin ako sa pag-grind. At dahil sa okay na ito mga boss, gagamit naman ako dyan ng lapis. Kaya lang, ang problema, itong lapis, kailangan ko pa siyang tasahan. Kaya meron naka-ready ako na kutsilyo dyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, magtatasa muna ako. At pag okay na, natasahan ko na itong lapis mga boss, ang susunod kong gagawin dyan, kukuskusin ko ng lapis itong tinanggalan ko ng LED. Ayan mga boss, oh, ganyan lang siya kasimple. Oh. Actually mga boss, gaya nga ng sinabi ko, naka-1 taon din yan bago siya ulit napundi. Ito yung una kong ginawa mga boss, kung makikita nyo, kukuskusin ko ulit ng lapis yan. Ayan. Siguro naman mga boss, sa nakikita nyo, napakadali lang naman. Kaya kung meron kayong napundi na LED light, pwede nyo gayahin itong ginawa ko. Pero kung meron naman kayong idea sa paggawa na mas okay, edi doon kayo. Sa pagbalik naman nitong cover niya mga boss, nakita nyo, di ba? Napakadali lang. Itatapat nyo lang naman yan sa guide niya, tapos ikutin nyo. O kaya idiin nyo, pwede rin. Ayan mga boss, kung makikita nyo, diniin ko lang, di ba? Okay na siya. O pwede mo na ngayon ibalik itong ilaw na inayos mo. Alam nyo mga boss, malaking bagay din kasi ito na meron kang alam, pag halimbawang napundi yung ilaw mo, alam mo kung paano mo siya gagawin. Para kahit papaano, bukod sa makakatipid ka, o kaya naman wala kang budget para bumili ng ilaw, magagawa mo ng paraan. Isubok ko na nga itong ilaw mga boss. Sa pagkabit yan, madali lang naman. Siguro naman, alam nyo naman yung pahigpit. Pakanan yun. Pag kinabit nyo siya, ikutin nyo sa pakanan. Pag tumigil na or humigpit na siya, tama na yun. O, i-on ko na itong ilaw. Oh, diba? Okay na agad. O diba mga boss, napakadali lang kung kayo ang gagawa nitong LED light nyo. I-check ko ulit yan mga boss. Testing mo natin mga boss, baka mamaya chamba eh. Oh, diba? Isa pa. Oh, diba? Okay na, okay na. Maraming salamat mga boss sa panonood. God bless.